Okay, mga kababayan, saan ka man naroroon, Quezon City, Dubai, Los Angeles o Sydney. Alam mo ba na 60% na ang chance na makaligtas si Tatay Digong sa kamay ng International Criminal Court? Boom, no? Yung ICC na akala natin super powerful, parang biglang nanginginig na sa harap ni Rodrigo Duterte. Pero teka, totoo ba ito o fake news na naman? Ano ang laban ng Pinas sa global court na ito? At bakit parang Hollywood drama ang ganap sa dahig? Kamusta kayo mga katropang OFW at kabataan? Ako si #WalkWithLan at ngayon, a-analyze natin ang pinaka-controversial na issue sa Philippine politics, ang laban ni Digong versus ICC. Ready na ba kayo? Kasi this is gonna be a wild ride, punong-puno ng chismis, facts at shade. Ngayong 2025, mainit na mainit ang balita. Si Duterte na nasa kulungan sa dahig, no? Biglang may pag-asa na makalabas dahil sa interim release request niya. Pero teka, bakit nga ba siya inaresto? Anong laban ng ICC at bakit parang ang daming Pilipino, lalo na sa Davao, Riyadh at Toronto, nagsasabing let's Digong go? Kaya hindi lang ito ang chika mga katropa ha, ito ay deep dive sa politika, justice at sovereignty ng Pilipinas. Kaya grab your kape. Sarap. Adobo or maple syrup pancakes kung nasa Canada ka at let's get started. Bago natin simulan mga katropa sa US, Australia, UAE at Pinas, i-hit nyo na ang subscribe button, open nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong kwento. Mag-comment kayo ng Digong Libre kung Team Duterte kayo o ICC Justice naman kung Team ICC. At kung gusto niyo suportahan ng content natin, mag-send naman ng super thanks please. Kahit $1 lang, pang Jollibee na yon dito sa Pinas. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Japan o Saudi Arabia. Let's make this go viral, mga kababayan. So let's get to the meat of the story. Ano ba talaga ang nangyayari kay Digong? At bakit parang ang daming plot twist from Manila to The Hague? Let's break it down. Pero una let's talk about the ICC. Sino sila at bakit sila galit na galit kay Duterte? Ang ICC o International Criminal Court ay parang global police ng mga big time na krimen, genocide, war crimes at crimes against humanity. Base sila sa The Hague, Netherlands. At ang misyon nila, hulihin ang mga hinintay natin sa teleserye na sasabihin, you will pay for this. Pero teka, bakit si Duterte ang target nila? Noong March 2025, inaresto si Digong sa Manila dahil sa umano'y crime against humanity sa kanyang war on drugs. Libo-libong patay, no? Sabi ng ICC, kaya kailangan nilang imbestigahan. Pero ang tanong, legit ba ang kaso nila o political witch hunt lang ito? Si Digong mga katropa, hindi naman tumahimik, no? Sabi niya, unlawful daw ang mga pag-aresto sa kanya. Parang kidnapping, no? Ang legal team niya, led by Nicholas Kaufman, sinabi na wala raw jurisdiction ng ICC kasi umalis na ang Pinas sa Rome Statute noong 2019. Kaya nga raw, bakit nyo ako hinintay sa airport? Sa Davao na lang sana. Dagdag pa, si Duterte pa rin ang mayor ng Davao City, elected by a landslide kahit nasa kulungan. Imagine that, nasa Dahig, no? Pero mayor pa rin ng Davao. Ang lakas ng suporta ng masa, lalo na sa Davao, General Santos at mga OFW sa Dubai. Okay. Pero ang ICC naman hindi rin papatalo. Sabi nila, may jurisdiction sila kasi nangyari ang mga patayan noong member pa ang Pinas ng ICC 2011 to 2019. Plus, may 90 pieces of evidence daw sila laban kay Digong, no? Mula sa extrajudicial killings hanggang sa Davao Death Squad allegations. Sabi ng prosecution, Duterte, you can't run from justice. Pero teka, parang ang daming butas sa kaso nila. Ano kaya yon? Parang teleserye ito mga katropa. Ang ICC, parang si Marimar na naghihintay ng hustisya. Habang si Digong, si Sergio Santivanges na laging may punchline. Pero seryoso, bakit kailangan pang dalhin si Duterte sa dahig? Hindi ba kaya ng Philippine courts ito? O baka naman may geopolitical agenda ang ICC? Let's dig deeper. Kayo mga katropa sa Singapore, Qatar at Canada, ano ang tingin ninyo? Team Digong o Team ICC? I-comment nyo below at i-share nyo ito sa mga kababayan natin sa Japan at Saudi Arabia. Don't forget to hit like and send super thanks para suportahan ang ganitong content.
Kaya ngayong June 2025, biglang umingay ang balita. Si Duterte humiling ng interim release sa ICC. Sabi ng abogado niya, may third country na raw na willing tumanggap kay Digong. Hindi pa sinabi kung sino. Pero chismis ha, baka isang Asian country. Ang dahilan, edad na raw si Digong 80 years old at promise niya na hindi siya tatakas o magkukumit ng crime. Wow, parang good boy. Ang mas nakakagulat, sabi ng defense, hindi raw tutol ang ICC prosecution sa release nito. No? Kaya naman ang chance na makalabas si Digong umakyat sa 60%. Pero teka, bakit biglang naging friendly ang ICC? Una, mahina ang jurisdiction argument ng ICC. Sabi ni Kaufman, wala na raw legal basis ang kaso kasi non-member na ang Pinas ng Rome Statute. Dagdag pa ha, ang Philippine courts daw ang dapat mag-handle nito, hindi foreign court. Sabi ni Senator Bongo, bring Digong home. No, let Philippine justice work. Pangalawa, ang political pressure ha, si Digong kahit nasa kulungan, mayor pa rin ng Davao at may malakas na suporta. Ang Duterte dynasty, si Sara Sebastian, Paulo, nanalo ng midterm elections. Parang sinasabi ng masa, ICC, wag kayong makialam. Pangatlo, geopolitics ha. Ang ICC madalas inaakusahan ng bias laban sa mga non-Western countries. Bakit si Duterte ang hinabol pero yung ibang leaders na may war crimes nakakalusot? Parang selective justice, di ba? Imagine mga katropa ha, ang ICC parang principal na galit kay Digong kasi hindi siya sumunod sa rules. Pero si Digong parang class clown na laging may excuse. Ma'am, wala na akong homework kasi umalis na ako sa school. Ha ha ha. Pero seryoso ha, kung makalabas si Duterte, slap in the face ito sa mga ICC. Ano ang mangyayari sa credibility nila? Isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, Kuya, si Digong lang ang tumulong sa amin dito. Yung war on drugs, oo, may namatay, pero mas safe kami sa Pinas noon. Pero may isa namang kababayan no, sa Toronto na nagsasabi, dapat managot si Duterte sa mga patayan. Parehong Pilipino pero magkaiba ang pananaw. Anong laban ng masa versus international justice? Mga katropa, sa Hong Kong, Australia at US, anong tingin ninyo sa interim release ni Digong? Mag-comment kayo below ha at i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo sa Italy at Japan. Hit that subscribe button at mag-send ng super thanks para tuloy-tuloy ang ganitong content. Kahit nasa dahig, no, si Digong ang mayor ng Davao, ang anak niyang si Sebastian, vice mayor, si Sara Duterte, vice president pa rin, kahit may impeachment trial. Ang Duterte dynasty parang phoenix, bumabangon kahit anong mangyari. Sa 2025 midterms, no, nanalo ang mga kalyado nila like Bongo at Ronald De La Rosa. Parang sinasabi ng masa, Marcos, wag kang magmalaki. Ang malaking issue dito ha, sovereignty ng Pilipinas. Sabi ni Digong at ng supporters niya, bakit kailangan magpa-aresto sa foreign court? Ang Pinas daw ang dapat mag-decide kung guilty si Duterte o hindi. Si Bongo ha, sinabi pa, si Digong ang ama ng bayan, hayaan natin ang Philippine courts. Pero ang ICC sabi nila, kailangan kailangan nilang makialam kasi hindi raw kaya ng local courts. Sino ang tama? Ang ICC mga katropa may history ng selective justice. Halimbawa, bakit si Duterte ang hinintay pero yung mga leaders sa Middle East o Europe no, nakakalusot? Parang ang ICC mas galit sa mga Asian o African leaders. Sabi ng critics, tool daw ito ng Western powers para kontrolin ang Global South. Kaya nga kahit sa US, hindi rin miyembro ng ICC, ano ang laban dito? Parang si ICC yung chismosa sa barangay na lagi may daladalang balita. Pero pag siya ang tatanungin, biglang tahimik. Hoy, ICC, bakit si Digong lang? Yung iba dyan, mas malaki ang kasalanan. Pero, si Digong chill lang. Mayor pa rin kahit nasa kulungan. Ha. Mga katropa sa Saudi Arabia, Singapore at Canada, ano ang tingin ninyo sa sovereignty issue? Mag-comment kayo down below at i-share nyo ito sa mga kababayan natin sa Qatar at Australia. Don't forget to hit the like and send super thanks para suportahan ang content natin. Okay nga, kung makakalabas si Duterte sa interim release, ano ang mangyayari? No, these are possible outcomes. No? Babalik siya sa Davao bilang mayor at lalakas ang Duterte dynasty para sa 2028 elections. Si Sara posibleng maging presidente. Kung makalabas si Digong, parang sasabihin ng mundo, ICC weak. Lalakas ang argumento ng bias ang ICC. Kung ibabalik si Duterte sa Pilipinas, kaya ba ng local courts na magbigay ng hustisya o baka naman tuluyang makakalusot si Digong?
Pero hindi lahat rosy ha. Sabi ng Philippine Coalition for the ICC, malaking risk ang interim release. Baka daw tumakas si Duterte o makialam sa kaso. Dagdag pa, ang mga biktima ng drug war magproprotesta. Sabi ng Amnesty Philippines, hustisya muna bago release. Kaya naman, kahit 60% ang chance, may 40% pang laban ang ICC. Sa ibang bansa, may ganito ring issue. Halimbawa, si Vladimir Putin, may ICC warrant din yan. Pero nasa Russia pa rin. Si Benjamin Netanyahu, hinintay din ng ICC pero hindi rin nahuli. Parang ang ICC may power sa papel. Pero pagdating sa execution, medyo mahina. Ano ang matututunan natin dito? Okay? Ibig sabihin, itong mga bansang nabanggit natin, no, Russia, Israel, US and others, they are quite powerful, no, compared sa ICC. Pero ang Pilipinas, napakahina natin, no? Meron tayong isang pangulo na isinuko ang dating pangulo, no? Hindi lang po dito sa korte dito, kundi sa ibang bansa, no? Sa The Hague, Netherlands. Isang kaibigan ko sa Jeddah, Saudi Arabia, nagkwento, kuya, noong presidente si Digong, mas safe kami bumisita sa Pilipinas. Ngayon, parang balik na naman ang krimen. Pero may isa na namang kababayan sa Sydney na nagsabi, dapat managot si Duterte sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Parehong OFW pero magkaiba ang pananaw. Ano ang mas matimbang? Hustisya o resulta? Mga katropa sa US, UAE at siyempre dito sa Pilipinas, ano ang tingin ninyo sa future ni Digong? Mag-comment kayo down below at i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong at Canada. Hit that subscribe button at mag-send ng super thanks para tuloy-tuloy ang ganitong content. So mga katropa, anong natutunan natin? Si Digong kahit nasa The Hague, mayor pa rin ng Davao at may 60% chance na makalabas sa ICC. Ang laban niya, hindi lang personal. Ito ay laban ng sovereignty ng Pinas, laban sa global powers. Pero teka, may punto rin ang ICC. Libo-libong namatay sa drug war. Sino ang dapat managot? Ang tanong ngayon, kaya ba ng Philippine courts na bigyan ng hustisya ang mga biktima o mas mahalaga ang resulta ng war on drugs na naramdaman ng masa? Ang sagot, nasa inyo mga kababayan. Sa huli, ang kwento ni Digong ay kwento ng Pilipinas, isang bansang puno ng kontradiksyon, passion at laban. Kahit nasan ka man, no? Sa Dubai, Toronto o Davao, ang laban natin ay iisa. No? Ang laban para sa katotohanan at hustisya, kaya naman magtulungan tayo na i-share ang mga ganitong kwento para mas maraming Pilipino ang magising. Mga katropa sa US, Canada, Australia, UAE at dito sa Pilipinas, i-hit nyo na ang subscribe button, no? Mag-comment kayo ng Digong Libre, no? O ICC Justice at i-share nyo ito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Japan at Saudi Arabia. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, mag-send ng super thanks please. Kahit $1 lang, no? Pangsarap ng adobo yon. Salamat sa pag-stay hanggang sa dulo. Mga katropa, stay woke, stay proud at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ingat kayo sa Dubai, Sydney, Toronto at saan man kayo naroon. Mabuhay ang Pilipinas! Oh, teka lang, wait lang. Bago kayong malis, check out mga related videos natin sa sidebar at follow nyo kami sa X para sa daily updates sa Philippine politics. Salamat mga katropa!